Ayos. Let's go mga kabayan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa Happy Moto Vlog. Natatapos ng ang fall, magiging winter na. Kaya susulitin natin. Ang ganda ng panahon mga kabayan, kasi sayang naman na ride. Woo! Sana magustuhan niyo yung vlog na to mga kabayan. Mag-enjoy kayo, kasi baka next year na ulit ang susunod natin na Happy Moto Vlog. Pero tatry natin na sulitin natin yung magandang panahon. Minsan kasi may trabaho tayo. Pero yun nga mga kabayan, kaka-practice natin sa open na parking lot. Alam niyo naman, lagi tayo napunta doon. Nagiging komportable tayo pa uti-uti dito kay Happy, dito sa Gixxer 750. Yung shifting natin nagiging smooth, nagiging mas controlled na yung throttle natin, acceleration, yung hard braking mas nagiging in control tayo mga kabayan, body position, yan. Nasasanay na, kumbaga tayo kaka-practice. So hanggat kayang-kaya natin mag-practice, practice lang tayo ng practice, para hopefully by next year makapag-enroll tayo sa track day. Kahit ilang araw lang, kahit ilang beses lang, ilang session lang, okay na yun. Kahit once a year makapag-ano lang tayo, track day, di ba? Para matutunan natin yung full potential ni Happy. Nga pala mga kabayan, yung huling Happy Moto Vlog yata natin nag-ano tayo dito, ginawa natin tong GP shifting. Yan. So review na rin to sa GP shifting. Siya yung traditional na shifting sa Pilipinas na nakasanayan ko. Ewan ko lang ngayon kasi 10 years ago na yung 10 years mahigit na yung experience ko sa Pilipinas. So baka iba na din, no? Hindi na siya yung traditional. Pero yun nga, simula nung nabago ko siya sa pag-GP shifting, nasanay na ako. May konting adjustment ako nung first ride or 1 to 2 rides. Pero after nun, nasanay na tayo mga kabayan. Parang nakatulong din siya sa akin, mas maging smooth ako sa pag-shifting versus yung traditional dito. Pag nakuha mo siyang stock sa factory, nakakamiss lagi ako ng gear. Ngayon never pa ako nakamiss ng gear. Tapos mas smooth na yung ating pag-shifting dito. Pero disclaimer po mga kabayan, ito pong pag-GP shifting na ginawa ko ay modification po ito. I-review nyo po pag-aralan nyo po yung batas dyan sa lugar nyo, kasi most likely it's illegal to do it. Modification sa motor at your own risk, your own bike mga kabayan. This is just me telling you how I do it on my bike. Okay, so yun nga, nakabit na natin yung battery tether natin. So parang USB style na lang siya na ikakabit natin sa outlet para i-charge natin yung battery sa winter. Tapos yung chain, chinek na natin. So far we're good dun sa chain. Yung slack ng chain natin is okay. Hindi siya yung sobrang loose. Pasok pa rin siya sa factory specifications mga kabayan. Tapos bumili na rin ako ng jerry can or yung gas container. Bumili ako. So ang gagawin ko ngayon, ang style, kasi ang advice sa akin ng ibang nagmumotor, yung lalo na yung mga sanay na mag-racetrack mga kabayan, bumili daw ako ng jerrycan, kasi pagka yung mga gas dyan sa gasoline station, yung pump na yan, may halo, mababang octane, kung ano man yung pinagas ng huling gumamit ng pump. So advice siya sa akin, either sagarin ko yung gas tank tsaka ako magpagas sa gas pump para kung may halo man, konting-konti lang, or
pupunta ako ng gasoline station, gamit yung kotse, dala-dala ko yung jerrycan, tapos papagas ko ay yung high octane 94. Yung first few liters siguro first 2 liters ikakarga ko sa kotse, and then dun sa jerrycan yung the rest, para pure na high octane yung nandun sa jerrycan natin. Para yun, tapos pag uwi natin, tsaka lang natin sasalinan si Happy para 100% concentrated na high octane siya. Yun yung mga advice na nakukuha ko sa mga nag-i-sports bike at saka nagre-race track. Nakakailang kilometers na ba tayo dito? Nakaka 5,216 kilometers na tayo mga kabayan. Wow, 5,000 na pala simula nung binili natin to. Hindi ko alam kung mataas yun or mababa or tama lang. Comment down below. Wow, 5,000 kilometers na pala ako dito. Feeling ko siguro 99% ng 5,000 kilometers na yan mga kabayan, 99% yan siguro nandun ako sa sa parking lot, nagpa-practice nung slow speed maneuver natin mga kabayan. Tapos lagi kong, siyempre din sa 5,000 na yan, 200. Ang ruta ko lagi mga kabayan is kung ano yung pinag-road test ko. Hindi pa kasi ako ganun ka-confident eh. Kailangan pala natin bumili ng race suit mga kabayan, racing suit next year. Hopefully makahanap tayo ng mura. Maraming salamat nga po pala sa inyo na nanonood sa Happy Moto Vlog, kay Mami Bochi, kay Kuya Noah, at saka po kay Baby Zion. Maraming salamat mga kabayan sa inyong suporta. Sana hindi po kayo magsawa. Tapos isa pang naisip kong gagawin ko dito mga kabayan, naisip kong ibalik yung stock niyan tambutso, yung tahimik. Gusto ko yung tunog nito, itong exhaust natin ngayon M4 slip on, pero tumatanda na yata ako. Tumatanda na, yun lang yung mararason ko sa inyo eh. Tumatanda na yata ako kasi parang gusto ko na yung tahimik ang tambutso. Oo, grabe. Dati pa, nung high school, paingayan ng tambutso yan. Ngayon parang gusto ko na ibalik. Parang gusto ko ibalik yung stock na tambutso, yung tahimik lang. Pag-isipan ko muna. Siguro ngayong hanggat hindi tapos ng season na to, ito munang tambutso na tong ilalagay natin. Tapos next year try natin ibalik yung dati. Parang gusto ko yung style ng dating tambutso versus ito maliit. Although maganda rin ito kasi malinis tingnan. Dito na aksidente yung bata, nagmumotor ito dito. Yung pinakita ko sa inyong tumigil ako, tumulong ako kasi tinulungan ko. Ayan, dito siya na aksidente. Ayan itong itim na yan. Ayan, motor niya yan. Gixxer din yung kanya, Gixxer 600 white and blue, yung dapat originally na bibili natin. Na aksidente siya kahapon. Nagwiwili siya kasi right after nung stoplight nag-go na siya. Tapos syempre since siya yung nauna, tinake niya yung opportunity para mag-wheelie. Yun, pagbagsak nung gulong niya sa harap, na-lose niya yung control, nabagsak na high side niya tong kaliwang side. So bali yung peg, bali ito lahat, sira lahat na nandito. Sabi ko sayang, yung motor na yun bago pa, 1,000, wala pang 1,000 kilometers mga kabayan, as in bago, brand new. Grabe. Tapos bata pa, yung siguro parang mga high school, parang ako siguro nung kabataan ganun. Ngayon matured na tayo. Pangit pa rin pero matured na. Number 1 na sa atin is yung safety. Tsaka yung gusto magpabilis ng matakbo, ako sa racetrack, di ba? Doon natin gagawin yun. Yun yung gusto ko, mag racetrack. Doon natin gagawin yung mga ganong risky na hindi tayo magwiwili kasi wala naman ako nakikita na mabe-benefit ako sa skills ko pag nagwili ako madadagdag lang nun is risk.
Madadagdagan lang ako ng risk ma-aksidente. Magpatakbo na nga lang na itong motor, delikado na eh. Dadagdagan pa natin ng, grabe yun, oh. Vintage, ano to? 401 AMX. Nakikita nyo ba yan, mga kabayan? Ganda, oh. Si Vin Diesel siguro ang sakay niyan. Sayang yung motor niya. Ano, pati yung motor niya, yung exhaust niya, ang ganda. Yoshimura yata yun eh. Yung exhaust, ganda nung exhaust niya, sayang. Pero yun nga, hindi naman siya napatong. Buti naka-helmet siya, mga kabayan. Kasi nung pagbagsak nung kanyang motor, taob siya sa na-auto-balance nga siya, na lost niya yung control. Tumama yung ulo niya sa kalsada. Which kung hindi siya naka-helmet, grabe yun. Hindi siya naka-helmet, delikado. Buti naka-helmet siya. Tapos nakalakad naman siya. Ano to, pulis? Nakalakad naman siya sa sa stretcher ng ambulance. Tumayo pa siya. So hopefully hindi adrenaline yun. Hopefully wala siyang concussion, walang malala. Pero bata pa yun. Kaedad ko lang yun nung ganun lang din ako nun eh. Sa mga meron pong camper, may tanong lang ako sa inyo. Sa lahat po ng mga may camper na katulad nito, ano po yung natulong tubig? Tuwing nagro-road trip kami, nasa unahan namin to, laging may natulong tubig. Ano po yun? Yun, tutulo na naman. Ngayon lang ako nalungkot sa winter. Dati naman pag nagwi-winter natutuwa ako kasi syempre puti. Alam mo yun, puti, tapos snow, malamig, hindi ka pagpapawisan. Okay na okay ako nun. Ngayon wala. Nalulungkot na ako kasi syempre tatago na natin si Happy. Hindi na natin siya magagamit. Dito yung isa nating pinagpaparkingan, mga kabayan. Ano ba yan? Pinagpa-practicean. Dito tayo nagpa-practice. Yan! Yay! Walang tao! Survey muna natin yung lugar. Ang daming graba ngayon Nangyari. Malakas kasi yung hangin. Tumoob na rin yung sign, no? Okay na. Siguro hindi na lang tayo high speed. Dito na lang tayo sa low speed lang tayo. Ay, alam nyo, i-record ko. Anyway, bago tayo mag-start mag-practice, ayan si Happy, mga kabayan. Suzuki 2025 Suzuki GSXR 750. Yan. Tignan nyo. Proud ako dyan. Yung ating chicken strip. Nakaka-proud, di ba, mga kabayan? Lahat yan sa parking lot. Nag-umpisa ako, ang chicken strip ko ganito kakapal, mga kabayan. As in, halos hindi ako naglilin. Ngayon, ito na lang, Yan na, Wow. Diba? Lalo dito, Yan. Kapal niyan dati, hanggang dito yung lin ko. Ngayon, okay na. Tapos, nung one time nagpa-practice ako, may nanonood pala sa akin na, nagre-race track. Sabi niya, ayusin mo yung body position mo, yung elbow mo. Sabi ko, marunong ka mag-race? Sabi ko, nagre-race track ako. Nagre-race track daw siya sa Rad Torque. Ano pa ba? Sinabi niya yung mga race track eh. So yun. Tapos figure of 8 naman tayo. Hindi ko naman goal makapag may sud-sud ko yung tuhod ko. Hindi naman yun yung goal ko. Ang goal ko is maging komportable ako sa paglilin ng motor, sa throttle control. Yun yung goal ko. Siyempre, pag nasa race track ka na, nasa tamang speed, susunod na yung knee drag. Number 1 is wag tayo magmamadali. Patience is a virtue. Dapat meron akong cone, no? Para madali. Masakit siya sa katawan, masakit sa balakang. After nung ilang ikot lang, nanakit na ulit. Okay na yun, mga kabayan. So yan, maraming salamat, mga kabayan, sa inyong suporta sa aming vlog, sa Happy Moto Vlog, kay Moises Enchelli, kay Mami Bochi, kay Kuya Noah, at kay Bibi Zion. Sana hindi po kayo magsamang panuorin kami. Don't forget to like, share, subscribe, at i-click nyo po ang bell button para always lagi kayo updated sa aming mga bagong vlog. Hihintayin namin kayo sa susunod na vlog. Bye!